Sandali po tayong tumayo at sabay, sabayan niyo po ako sa pagbasa sa banal na kasulatan na ito po ay matatakbuan sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 16, talatang 19. Balitang-balita sa lahat ang inyong katapatan sa pagsunod sa Panginoon. At nagagalak ako dahil dyan, pero gusto kong maging matalino kayo sa mga bagay na mabuti at walang alam sa paggawa ng kasalanan. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa pagbasa po ng banal na kasulatan. Makakaupo na po. Amen. Praise the Lord. God is good. And all the time, God is good. So tayo po ay nagagalak na makita ang ating mga kapatid sa pananampalataya, sila Claudine at ang kanyang family. Welcome po sa Pamilyang Kristiyano. So, palapakan po natin si Lord. Si Claudine po ay nung ako youth pastor sa Evangelical Church of Muntinlupa, sila yung mga kabataan noon na ako yung naging youth pastor po nila. So praise God po for knowing no last Friday pina-attend niya yung kanyang mga anak no sa ating youth fellowship. Palapakan po natin si Lord po doon. Okay. So this morning po ay atin pong tatalakayin ang ating malapit nang matapos na series ng pag-aaral po sa Book of Romans at nasa chapter 16 na po tayo, last chapter ng Book of Romans. At mula po sa talatang ito na ating binasa ay makita natin yung tatlong mahalagang salita na nais kong ibahagi po sa bawat isa. Three important words that Apostle Paul thought in this verse. Yung faith, obedience, and holiness. Okay? So, ikaw ba ay may pananampalataya sa Panginoon? Ha? Ikaw ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? And pangatlo po ay namumuhay ka ba sa kabanalan na inaasahan ng Panginoon po sa atin? So let's begin by a word of prayer. Let's bow our heads and let's ask the Lord for the Lord's guidance. Heavenly Father, we thank you so much for this privilege once again that you have given us para po kami ay matuto at lumalim sa inyong salita upang sa pamagitan din ng inyong salita, Panginoon, ay mabagong aming isipan at sa pagbabago mo na aming isipan ay mabago din ang aming pamumuhay. Salamat po sapagkat ikaw ang tumawag sa amin mula sa kadiliman at ah, kami po ay dinulot mo, Panginoon, na makakilala sa inyong anak na si Jesus at manalig sa Kanya. Salamat sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon at pribilehiyo na maging anak mo at mapatawad sa aming mga kasalanan at maligtas ang aming mga kaluluwa sa tiyak na kapahamakan at mula ron kami ay grateful sa iyong ginawang pagliligtas sa amin kaya naman po kami ay nararapat lamang na sumunod sa inyo at mamuhay sa kabanalan na inaasahan mo sa amin, Panginoon. Salamat po sapagkat ikaw ay kumikilos sa amin upang kami pabanalin at kami po ay umaasa na sa mga sandaling ito ay patuloy mo kaming tuturuan ng inyong kalooban sa pamagitan ng inyong lingkod. I pray that you will bless me and so that I'll in turn become a blessing, Panginoon, sa iyong people, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, for being with us, and we recognize you as our master teacher, our guide in all truth. Thank you for this morning. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise God. So sa ating text ay binanggit ni Apostle Paul ang parte ng kanyang conclusion or closing remarks sa kanyang letter sa mga believers sa Rome.
kanyang inulit yung kanyang binanggit na sa simula ng kanyang sinulat, 'no, yung sa chapter 1 verse 8 ay binanggit niya rin itong mga pananalitang ito, 'no. "First, I thank my God through Jesus Christ for all of you because your faith is proclaimed in all the world." Okay, so hindi lang isang beses na binanggit ni Apostle Paul itong mga pananalitang ito, kundi dalawang beses niyang inulit, okay. Of course, yung all the world po dito ay, figure of speech, 'no, ito ay isang hyperbole. Ang hyperbole ay exaggeration. Eh, siyempre mahirap naman sa panahon nila na, makilala yung pananampalataya na meron yung mga believers sa Rome sapagkat, bukod kahit na siguro high-tech na yung inabutan nilang panahon, tayo high-tech na, eh, hindi pa rin lahat ay nare-reach ng salita ng Panginoon. Amen po, 'di ba? Meron pa ring mga unreached people groups sa buong mundo or sa parte ng mundo na hindi pa nararating ng salita ng Panginoon. Okay, so ito ay isang hyperbole na, para sabihin na kilala itong, mga believers sa Rome sa kanilang katapatan sa ating Panginoon, sa kanilang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo kaya kung tayo'y makikilala ng iba, ano kaya ang pagkakilala sa atin ng ibang mga mananampalataya? Ano, yung pamilyang Kristiyano o kaya yung dati kong church, ano kaya yung pagkakilala sa Evangelical Church of Muntinlupa, sa Tunasan Evangelical Church, anumang iglesia na, maaari nating banggitin, ano kaya ang puwedeng masabi natin tungkol sa kanila? At ang believers sa Rome ay kilala sa pagiging masunurin sa Panginoon. Ganda nun, 'di ba? Kung tayo'y makikilala bilang isang iglesia na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, eh, napakagandang pakinggan. Okey, 'wag nawa sana na makilala tayo bilang isang, mga mananampalataya na, matitigas ang ulo. Meron kasing gano'n, 'di ba, na mga believers na matitigas ang ulo. Well, I'm sure sa part ng mga believers sa Rome, meron din sa kanilang matigas ang ulo, 'no. Eh, gineneralize na lang siguro ni Apostle Paul sapagkat siguro mas marami ang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Okey. Tanungin mo yung katabi mo, sumusunod ka ba sa kalooban ng Panginoon, ha? Ikaw ba, eh, masunurin o baka matigas ang ulo, eh, bumait na, pabaitin tayo ng ating Panginoon, okey. Ah, Hindi lang po sa believers sa Rome binanggit ni Apostle Paul 'tong mga katagang ito na sila'y pinupuri or at least, kino-commend sa kanilang kabutihan, kundi or pananampalataya. Sinabi rin 'to ni Apostle Paul sa believers sa Thessalonica, okey. Ito yung sabi niya, "For it was not only from you that the Master's message sounded forth throughout Macedonia and Greece." Ibig sabihin, yung kanilang pananampalataya ay kumalat na hindi lang sa Macedonia, kundi sa Greece, 'no, sa parte ng Roman Empire, okay. But everywhere, kahit saan, ang pananampalataya niyo sa Diyos ay nakilala. Okey. Nakilala kayo sa inyong pananampalataya everywhere so that it is unnecessary for us to say anything about it. Okay. So, yung believers sa Rome at saka yung believers sa Thessalonica Thessalonica ay kilala sa kanilang faithfulness and obedience sa ating Panginoon. Magandang isama do'n, pati yung pamilyang Kristiyano ay kilala sa pagiging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Okay. Parang mahina yata. Amen po ba? Tayo po ba ay masunurin sa kalooban ng Panginoon? Okay, praise the Lord. Now, meron pong ilang mga katotohanan na nais kong ating pong makita sa mga talatang ito, very important truth which Paul and other apostles received from God. Of course, again, let me emphasize na ito pong salitang ito, bagamat ito'y letter ni Apostle Paul, ay kinasihan ito ng Diyos. Okay? In other words, ito ay inspired ng Diyos. Ito'y salita ng Diyos na inireveal kay Apostle Paul at sa ibang mga apostles. Okay? Ito yung kanilang paniniwala at, ating dapat paniwalaan. Una po,
mula sa ating talata, makita po natin ang katotohanan that faith and obedience are deeply connected. Na hindi po pwedeng paghiwalayin yung pananampalataya at saka yung pagsunod. Kung may pananampalataya ka, may pagsunod ka. Kaya ka sumusunod ay dahil may pananampalataya. It's unseparable or inseparable. Okay? Um, Sabi sa ating talata sa Romans 16:19, your obedience is known to all. But then sa Romans 1:8, ang ginamit ni Apostle Paul na word instead na obedience ay ano, your faith is proclaimed in all the world. So, sa isipan ni Apostle Paul, yung faith and obedience ay connected. Okay? Inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin yung pananampalataya at ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. At underneath nito, merong mga underlying truths na nais kong i-share. Una po, ang obedience natin ay nagsisimula sa pananampalataya. Okay? Or trust. Hindi tayo nagsisimula sa pagsunod. In fact, nung tayo unbelievers, anong tingin sa atin ng Diyos? Masuwayin. Okay? Nung wala pa tayo sa ating Panginoong Yesus, tayo po ay disobedient sa will ng ating Panginoon. At imposible sa isang unbeliever na makasunod sa kalooban ng Panginoon. Alright? Or gumawa man siya ng mabuti, ang sabi sa banal na kasulatan ng ating mga ginawa ay mistulang basahan sa harapan ng ating Panginoon. At ang patotoo ni Apostle Paul, walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Natutunan po natin yan sa Book of Romans. Okay? So, malabo na tayo ay makasunod sa kalooban ng Panginoon kung wala tayong pananampalataya. At nagsisimula tayo palagi sa pananampalataya bago tayo makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Nung si Abraham ay tinawag ng Panginoon para maging father of all nation, merong pinagawa ang Lord sa kanya. Ano yung pinagawa ni Lord kay Abraham? What did God command Abraham to do? Alam niyo ba yun? Si Isaac, yung kanyang anak. Anong gagawin niya kay Isaac? God commanded or told Abraham to sacrifice his son, Isaac. Okay? Madali ba yun? Hindi. Mahirap yun, di ba? At nakakalito yun sapagkat papanong sasabihin sa akin ng Diyos na ialay ko si Isaac samantalang ang pangako niya sa akin ay ako'y magiging ama ng maraming bansa, di ba? Father of all nations. How is it possible that God is telling me to offer my child when in fact He told me, He promised me that I'll be the father of all nations? So mahirap pong i-reconcile po yun, di ba? At bukod pa doon, ang ibig sabihin na pinapagawa ng Lord sa kanya, na i-sacrifice ang kanyang anak na si Isaac ay kamatayan ng kanyang anak, hindi po ba? So, parang mahirap sundin yung pinapagawa ng Diyos na yon na i-offer ni Isaac, ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, sapagkat kaisa-isang anak niya yon. At pangalawa, merong pangako ang Lord sa kanya na hindi niya ma-reconcile. But then, anong ginawa ni Abraham? Sumunod ba siya? Hindi. Sumunod pa rin siya. Saan nagsimula yon? Dahil sa pagsunod niya? No, ang sabi po sa Bible, sa Romans chapter 4 verse 3, sabi ni Apostle Paul, at of course, ito ay inspired by God. Anong sabi ng Panginoon ng Scripture? Abraham believed God. And so, it was counted to him as righteousness. Okay? So, Abraham was made righteous not because he obeyed God per se, but because he believed God.
Okay? Hindi sinabi ng scripture kaya naging righteous si Abraham sa harapan ng Diyos ay dahil masunurin siya. Okay? Hindi sinabi ng Bible na gano'n. Kundi dahil siya ay naniwala sa ating Panginoon. Or in other words, siya ay nagtiwala at nanalig sa ating Panginoon Diyos. So yung pagsunod, in other words, ng isang tao sa Diyos ay nagsisimula sa pananampalataya. Okay? Kaya ka sumusunod sa Diyos ay dahil may pananampalataya ka. In other words, yung mga hindi sumusunod sa Diyos, yun ay dahil wala silang pananampalataya. Pastor, paano nyo nasasabi yan? Ay, sinasabi ng salita, di ba? Well, of course, mayroon tayong mabibilang na mga pagsuway natin, di ba? Ibig sabihin ba nun, hindi na tayo mananampalataya? Well, mananampalataya pa rin tayo. Matigas nga lang ang ulo. Okay? Masuwayin sa kalooban ng Panginoon. At ang Lord ay, I'm sure, hindi pa tapos sa atin. Kung meron man pagkakataon na tayo ay sumusuway sa kalooban ng Panginoon, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Sabi mo nga sa tabi mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Okay. May gagawin pa siyang pagbabago sa iyong buhay. At araw-araw, binabago niya tayo. Amen po? Meron ganong kanta, di ba? Araw-araw ay binabago tayo ng Diyos. At yun ay biblical. God is transforming us into His likeness. Okay? Uh, so, si Abraham ay mahirap para sa kanya yung sumunod and yet, he trusted God fully. Okay? Parang yung Panginoong Yesus, di ba, na siya'y tinawag or sinend ng Ama para i-sacrifice ang kanyang buhay para sa atin. Hindi madali yun sapagkat siya ay magbabata ng hirap, siya ay papako sa krus, siya ay aalimurain ng mga tao, di ba? Titiisan niya ang lahat ng hirap para sa atin at hindi madali po yun. Kaya sabi niya sa Panginoon, sa Ama, kung maaari lang tanggalin mo sa akin yung cup of suffering na ito. Pero ang sabi ng Panginoon, not my will, but yours be done. Okay. At yun ang ginawa ni Abraham at dahil doon, tinuring siya na matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Okay. Pangalawa, underneath dun sa first truth na yun, obedience is a result of faith. Okay. Ang pagsunod natin ay resulta lang ng ating pananampalataya. Okay. Yung sinasabi ni Apostle James, di ba, na sabi niya, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. Ang isang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay na pananampalataya. In other words, pagka hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, then you have a dead faith. It's not a real faith, but it's a dead faith. So ang kailangan sa atin para masabing tayo mananampalataya kay Kristo ay meron tayong isang living faith, hindi po dead faith. Ang living faith ay merong resulta ng good works, merong resulta ng obedience sa ating Panginoon Diyos. Okay? Now, in terms of salvation, kasi baka yung iba malito at dapat hindi tayo malito at merong mga bulaang guro na nasa tabi-tabi para lituhin tayo tungkol sa teaching na ito sapagkat merong kaibahan yung doktrina na tinuturo ng iba sa doktrina na tinuturo natin or ng Biblia tungkol sa kaligtasan in terms of faith and good works or obedience. Okay? In terms of salvation, of course, we begin by saying that salvation is by God's grace. God acted out in grace to save us. Doon tayo nagsisimula sa doctrine of salvation. Okay? Ang kaligtasan ay napapasa atin hindi dahil sa tayo matuwid, hindi dahil sa tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi dahil sa pananampalataya natin una sa lahat. Kundi ang kaligtasan ay una sa lahat, pagkilos ng Diyos na yung pagpapakita niya ng biyaya sa atin. Sapagkat, bakit? Tayo pong lahat ay makasalanan. Yun po yung sinasabi ng Bible. All have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter
3 verse 23. All of us are sinners. And the Bible says in Romans chapter 6 verse 23, the wages of sin is what? Death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yung ating totoong katayuan bilang mga nilalang ng Diyos. Lahat ng tao, walang exempted, lahat ay makasalanan. At dahil lahat ay makasalanan, ano mangyayari? Ayon sa salita ng Diyos, lahat ay mamamatay. At ang parusang yon ng kamatayan ay hindi lang physical death, kundi spiritual death. So double dead, di ba? Namatay ka na physically, mamamatay ka pa spiritually if you don't have Jesus Christ in your life. Okay? So, kaya naman, dahil sa kadalagayan nating ito na tayo makasalanan at patungo sa kapahamakan sa impyerno, ang Diyos ay nahabag. Ang Diyos ay naawa. Yun po yung grace na tinatawag. Because of our sinfulness and because of the wages of sin, which is death, God acted out in grace. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. That's the grace of God. So ang kaligtasan ay hindi nagsisimula doon sa tinuturo ng iba na para maligtas ka, gumawa ka ng mabuti. Hindi doon nagsisimula ang doktrina ng kaligtasan. Ang doktrina ng kaligtasan nagsisimula sa biyaya ng Diyos. Ephesians chapter what? Chapter 2, verses 8 and 9. Di ba? Ano sabi ron? For it is by grace that you have been saved through faith. O, bago pa yung pananampalataya, ang unang binanggit is the grace of God. It is because of God's grace that you have been saved. Saka pa lang yung pananampalataya. Nakuha po natin, mga kapatid? Alright? And in order to be saved, ano kailangan natin gawin? Ito yung parte ng Diyos, di ba? Yung divine act ay yung grace. Pero yung human aspect is for us to respond to God's message of hope. Kailangan tayong tumugon dun sa mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Okay, yun yung parte natin. Ang parte ng Diyos, siya'y nahabag sa atin, nahabag sa sayo, ayaw kanya mapahamak sa impyerno, pero you need to repent and turn away from your sins and receive Jesus Christ into your life as Lord and Savior. Mark chapter 1 verse 15, yung simulang nag-preach ang ating Panginoon, ano sabi niya? The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand, so therefore repent and believe in the gospel. Yun po yung inaasahan lang sa atin ng Diyos. Okay, siya, ginawa niya na yung lahat ng paraan para tayo maligtas. Because of His grace, He sent His only Son. No, katulad nung ginawa ni Abraham, di ba? Yung, I believe, kaya sinabi ng Diyos kay Abraham yung ialem mo ang iyong anak sapagkat gagawin niyo ng Ama. Na inialay niya ang kanyang anak ng walang pag-aalinlangan para sa ating kaligtasan. So ginawa ng Lord ang kanyang parte, pinakita niya ang pag-ibig sa atin, gawin natin ang ating parte. Ano yun? Tayo magsisi, talikdan ang ating mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos at tanggapin si Jesus bilang hari at tagapagligtas ng ating buhay. Okay? And then, in response to God's saving grace and His lordship over our lives, tsaka tayo sumusunod. Dapat idagdag din dyan yung gratitude natin sa Lord. Out of our gratitude, di ba, sa ginawang pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang anak, ay tumugon tayo ng pasasalamat sa Diyos, papagpupuri sa Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya yung Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, merong verse 10 yun. Diba? Again, ano yung sabi sa Ephesians 2, 8 and 9? For it is by grace that you have been saved through faith, and it is not of yourself, it is the gift of God, so that no one can boast. Okay? At ang sabi sa verse 10, ano? For we are God's workmanship in Christ Jesus. Okay?
And so therefore, we should, or for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Okay? Tayo ay nilikha ng Diyos, okay, kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda na ng Diyos na gawin natin ever since. Sa simula pa lang, ganda na po yung plano ng Diyos actually eh. Ang plano na ng Diyos, nung nilikha ng Diyos si Adam and Eve, ay sumunod sila sa kanyang kalooban, di ba? Kaya nga may utos si Lord kay Adam and Eve. Ano yung utos ni Lord kay Adam and Eve? Huwag niyong kanin yung bunga ng, ano yan, mansanas? Bunga ng kaalaman ng tama at mali. Okay? Thou shalt not eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Okay? Ever since God expected man to obey. Pero anong ginawa ng tao? Nag-obey ba siya? Did Adam and Eve obey? No, di ba? Sa simula pa lang, tayo ay hindi na makasunod. Yun ang plano ng Diyos sa atin, sumunod tayo, pero hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. At hindi lang si Adam and Eve ang nagkasala at sumuway sa Panginoon, kundi lahat ng tao. Nagsimula lang sa kanila. Pero lahat ng tao ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos ng katuwiran. Okay? Ah, so, yung inaasahan ng Diyos ay hindi nangyari sapagkat hindi pa naboborn again yung tao. Okay? Pero nung naborn again na yung tao, narinig niya yung gospel. Ikaw, narinig mo yung gospel, di ba? Ano yung naging tugon mo? Nagsisi ka sa kasalanan mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang yung Panginoon tagapagligtas, at mula ron, binago ng Lord ang puso mo. Yung dating matigas na puso, naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Yun po yung sinasabi sa Ezekiel, di ba? Chapter 36. Di ba? Okay. At yung John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yung born again experience po na yon ay yung pagbabago na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay ng isang nagsisi at sumampalataya sa Panginoon. Magmula noon, naranasan niyo ba sa buhay niyo nung kay na born again? Nung kay yung first time na ginawa mo na mag-confess ng yung sin. Ako nung ako'y 16 years old, doon ko naranasan yon na may share sa akin yung gospel na malinaw. Alam ko na, kilala ko na si Jesus mula pagkabata, pero nung 16 years old ako, doon ko lang naintindihan yung gospel na ako pala ay makasalanan, na mapapahamak sa impyerno at merong biyaya ang Diyos, mahal ako ng Diyos, ayaw niya akong mapahamak sa apoy na impyerno, kaya pinadala niya ang kanyang bugto na anak para ako'y maligtas. At kung ako'y magsisisi, tatanggapin si Jesus sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay, ako'y papatawarin ng Diyos at bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Doon ko lang naintindihan yon. Okay? At mula noon, nagbago yung aking pananaw sa buhay, nagbago yung aking pag-iisip. Pero tumagal lang yun ng 6 months. 1986 po yun. Nag-backslide ako for 3 years. 1989, binalik ako ng Panginoon sa Kanya. At mula noon, straight na sa Panginoon. Tinuwid ako ng Panginoon at nagpapatuloy hanggang ngayon sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang biyaya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po? Okay? 1989, nung ako'y talagang totally nag-surrender ng buhay ko sa Kanya, talagang sinuko ko yung buhay ko sa Kanya, binago niya ang aking puso't isipan. Doon ko naintindihan na ako'y naging masunurin finally sa kalooban ng Diyos. Of course, nagkakasala pa rin sapagkat hindi pa nga tapos si Lord sa atin, di ba? Pero ang daming binago ng Lord sa buhay ko. No? Yung mga kabataan, di ba, hirap na hirap kayong utusan ng inyong magulang na magugas ng pinggan. Nagugas ba kayo ng pinggan? 'Di ba, typical sa ating mga kabataan na pagka inutusan nagdadabog, 'di ba? Gano'n ako nung kabataan. Pero nung 1989, nung talagang naranasan ko na, hipuin ako ng Panginoon at baguhin niya ang aking isip at puso, first time kong magugas ng pinggan na kumakanta sa kanya, 'di ba? Ah, so, gano'n po ang pagkilos ng Lord po sa atin, ano po? Dahil po sa ginagawa ng Lord sa buhay natin, okey, na pagbabago, kaya lang tayo nakakasunod sa kanyang kalooban. At of course, dahil niligtas tayo ng Panginoon out of our gratitude sa Kanya,
in response to His saving grace and lordship over our lives. Hindi mo lang tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Marami pong Kristiyano siguro gano'n. Tinanggap lang nila si Jesus para sila'y maligtas, pero hindi tinanggap si Jesus bilang Panginoon. Ikaw kaya, tanungin mo yung katabi mo, tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay? Sapagkat kung sasabihin mo tinanggap mo siya bilang Panginoon, eh hindi na ikaw dapat siyang masusunod, di ba? If you really receive Jesus Christ as your Lord, not only as your Savior, then you will obey Him as your King. Amen po? Di ba? Ganun po yun, mga kapatid. Okay? So in response to His saving grace and Lordship, for that reason, we obey our God. Now, second important truth na sinasabi ni Apostle Paul dito sa ating talata is that part of our obedience is to proclaim our faith to people. Okay? Ah, para maintindihan natin si Apostle Paul, nakita natin kung paano niya binanggit yung sinasabi niyang, your faith in God has become known. Ano yung faith na yon na kung saan nakilala itong mga mananampalataya sa Thessalonica, anong klaseng pananampalataya yung nakilalang yon? In fact, ang binabanggit niya rito, ano yon? Yung master's message. Yung faith nila, in other words, ay hindi nila maikubli sa kanilang sarili lamang, kundi yung pananampalataya nilang yon ay ibinahagi nila sa iba. At nakarating yun sa Macedonia, nakarating yun sa Greece, at sa lahat ng dako ay naipapangaral ang katotohanan or naipapakilala nila si Jesus bilang kanilang Panginoon para sa kaligtasan ng iba. Ito yung pananampalatayang buhay na dapat din ay magkaroon po tayo. At kung tayo ay tutulad sa mga mananampalataya sa Thessalonian, yung mensahe ng ating Panginoon, ano yun? Yung mensahe ng kaligtasan ay ipapangaral din natin sa iba. Tandaan po natin na hindi natin pinoproclaim, okay, ang ating obedience. Okay? Ang pinoproclaim natin ay yung ating faith. Amen po? Ang ibig sabihin lamang po nito, yung iba kasi, nagkukuwento nga, pero ang kinukuwento nila yung kanilang kabutihan, 'di ba? Yung kanilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Okay. Ang ine-emphasize ni Apostle Paul, your obedience is known to all, hindi yung obedience per se, kundi yung kanilang faith na nagre-result sa obedience. In other words, yung faith na yon ay nagsimula dun sa knowledge na ang Panginoon Diyos ay nag-o-offer ng kapatawaran at kaligtasan at yun ang kanilang pinapangaral throughout the world. So, we don't proclaim our obedience, we proclaim our faith. Pangalawa, the object of our faith is who? Sino yung ating object of faith? Jesus Christ. Okay? So, ang kinukwento natin sa iba ay yung object ng ating faith, which is Jesus Christ. Yung kanyang incarnation. Ano yung incarnation? Okay, bata, yun yung iniinom namin gatas eh. Ay, carnation pala yun. Hindi pala. Ano yung incarnation? Yung pagkatawang tao ng ating Panginoong Yesus. Diyos siya na bumaba mula sa langit at nagkatawang tao. That's incarnation. God in the form of flesh. God our Emmanuel. God who is with us. Okay, yun yung ating kinukwento sa ating pananampalataya kay Kristo. Ang ating pinapahayag sa mga tao is that God sent His Son, Jesus Christ, the God incarnate, in order to forgive us and to save us from sure death. At hindi kinukwento sa iba, pinapahayag ang kanyang mga turo, ang kanyang kamatayan, ang kanyang resurrection, ang kanyang ascension, ang kanyang heavenly throne, ang kanyang coming again, ang kanyang final judgment, at ang tahanan ng kanyang Ama, the Father's house. Yan ang mensahe natin sa mga tao upang sila na makasalanan tulad natin na makasalanan din, sa biyaya ng Diyos ay mapatawad at maligtas sa tiyak na
kapahamakan. And so we tell people about the good news that God offers forgiveness. Sa lahat bang tao yon? Ang kapatawaran ba ng Diyos at ang kanyang kaligtasan ay para sa lahat ng tao? Definitely. Pero hindi lahat ng tao ay maliligtas. Not all, while it is true that the love of God is for everyone, but not all people will be saved. Who will be saved? Only those who truly repented and turned away from their sins and turned to God and received Jesus Christ as their Lord and Savior. Those are the ones who will receive the grace of God, the love of God, and God's forgiveness and eternal life as a gift. Okay? So, hindi po kamukha nung iba kasi po yung John 3:16 na misinterpret po ng iba na ito ay nagtuturo ng lahat ng tao ay maliligtas. Hindi po. Ang tawag po doon sa ganong klaseng teaching ay universalism. Lahat ng tao ay maliligtas. Hindi po lahat ng tao ay maliligtas. Si Kuya Manny, naikwento niya sa akin nung nagturo siya sa PL Moon, nagkaroon ng privilege na makapag-share ng word sa PL Moon. May mga professors doon, mga doktor, nag-doctoral, at kinwestiyon yung kanyang mensahe, no? Na parang hindi sila makapaniwala na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sapagkat marami na nag-iisip na lahat tayo anak ng Diyos. Hindi po totoo yun. Ang lahat lang ng tinuring ng Diyos na kanyang anak ay yung mga nanalig, sumampalataya sa ating Panginoon. Not all people are children of God. Only those who truly repented of their sins and believed in Jesus Christ as their Lord and Savior. Ano po sabi sa John 1:12? To those who received Him, to those who believed in His name, He gave them the right to become children of God. So only those who receive Jesus Christ will inherit life or eternal life with God in heaven. Okay? And granted the right to become His child. Now, another truth na gusto kong i-share dito is that ang atin pong liwanag ay hindi dapat itago. Okay, yung ating ilaw. Alam niyo ba 'yon na tayo'y mga ilaw ng sanlibutan ito? 'Di ba 'yung sabi ng Panginoon, 'di ba? Matthew 5:16, "Let your light shine before men so that they may see your good works." Sa ating pong text, makita po natin, your obedience is known to all. That is us being a light of this world, di ba? Nakikita ng mga tao ang ating obedience, ang ating good works as a result of our faith in Jesus Christ. Okay? Matthew 5:16. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go? So that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Okay. So ang Diyos ay naluluwalhati every time that we shine. No, yung ating good works, yung ating obedience sa Lord ay nakikita ng mga tao, naluluwalhati si Lord. Ano bang klase yung mga Kristiyano to? Bakit napakamasunurin nila sa Panginoon, di ba? So hindi po sayang. Ito pong ating buhay na ito ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ay yung ating living testimony sa mga tao sapagkat nakikita nila ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Saang parte ng ating buhay yon? Sabi ni Apostle Paul sa mga kabataan, makinig kayo. Ano sabi ng Lord, sabi ni Apostle Paul sa mga kabataan, or sabi din ni Lord para sa inyo, sa 1 Timothy chapter 4, verse 12, "Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech," ano pa? "In conduct, in love, in faith, and in purity." Okay, so doon po natin pinapakita yung pananampalataya natin sa ating pananalita. Paano ka ba magsalita kapag kaharap mo yung mga kaibigan mo? Yung iba sa atin, nalulungkot ako sapagkat merong iba, pagkaharap yung mga unbelieving friends nila, dahil nagmumura yung mga unbelieving friends nila, pati sila nagmumura din. Okay. Ang sabi ni Apostle Paul, dapat maging example kayo sa inyong pananalita. Di ba? Dapat yung ating mga pananalita ay polished,
ah, seasoned with salt, 'di ba, na ating pananalita ay may pag-ibig, may pang-unawa at merong pagmamahal sa kapwa. Hindi lang sa pananalita kundi sa ating conduct 'no, the way we conduct our lives. Kamusta ka, yung buhay mo kapag kaharap yung mga unbelieving friends? Nung ako'y nag-backslide, unfortunately, hindi magandang kwento, pero nagko-compromise ako dati 'no, sa siyempre napalayo sa Panginoon. So, kung ano yung vision ng mga kaibigan, bisyo ko din, alright? Until such time na hindi pumayag si Lord na manatili akong gano'n, kaya binalik niya ako sa kanya at tinanggal ang aking mga bisyo sa kanyang biyaya. Palakpakan po natin ang Panginoon, okey. 19 years old ako no'n nung tinanggal ni Lord sa'kin yung bisyo ko. Ayan, sila Ate Mina ay puwedeng mag-testify 'no, ng ako'y malayo pa sa Panginoon, yung sa tapat ng kasi ang bayaw ko merong tindang lambanog. Sa bahay namin tindahan ng lambanog 'yun. Okey. So, yung mga barkada do'n nagpupunta, may mga nagiinuman do'n siyempre, 'di pati kami nadadamay. May isang pagkakataon lasing na lasing ako no'n tapos pinaglalaruan ako ng mga kaibigan ko tsaka ng kapatid ko, ta's natulog na pala ako do'n sa may hagdanan. Tagal ko daw do'n sa hagdanan tapos kinabukasan nagsuka ako. Gising ko sa umaga nagsuka. Gano'n pala 'yun pagka lasing ka 'no, hindi mo alam 'yung nangyayari. At sa biyaya ng Diyos kaya lang naalis 'yun. Nung binagay niya yung aking buhay, ano po, tinanggal niya yung aking bisyo, paninigarilyo, pag-inom ng alak, 'no. Sabi sa'kin nung pinsan ko na kasama ko sa bisyo, "Nami-miss ko na yung dating Joby," sabi niya. "Pasensya ka na talagang sinuko ko na yung buhay ko kay Lord, kaya, ah, hindi ko na puwedeng balikan." Okey. So, unfortunately yung pinsan ko na yun ay hindi agad na-transform or hindi agad mananampalataya din siya pero hindi pa siya transform sa bagay na yun. So, ah, kailan lang, kinuha na siya ng Panginoon, batang-bata. 1 week bago siya kinuha ng Panginoon, nagkausap kami. Parang nakita ko na, ah, alam niya na siguro yung malapit na siya siguro, may nararamdaman na siya. Parang may nag-iba sa kanya na nagsisimula na siyang tumawag sa Panginoon. At siguro yun na nga yung paraan ng Panginoon na bago pa lumala yung kanyang sitwasyon sa kasalanan, ay kinuha na siya ng Panginoon. At sa panahon na yon na siya'y merong, bagong pag-iisip 'no, at pananampalataya sa ating Panginoon, okey. Um, so sa ating pamumuhay, dapat makita yung liwanag na yon ni Kristo sa ating buhay, sa ating pag-ibig, sa ating pananampalataya at sa ating purity. So people must see our walk with God in His righteousness. Okay? Dapat makilala na tayo'y totoong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pamumuhay sa katuwiran. Ano ba yung nakikita sa'yo ng mga friends mo? Katuwiran ba ng Diyos o katuwiran ng sanlibutan ito? Sapagkat magkaiba yun, 'di ba? Yung katuwiran ng sanlibutan, sa sanlibutan kasi okay lang yung bisyo, At dapat gawin yung bisyo kasi pang mga sosyal na, 'di ba, yung socialization, yung inuman, ganyan. Normal lang sa kanila yon. Pero sa ating mga Kristiyano ay sabi sa atin ng salita ng Diyos, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito, 'di ba? Kundi tayo magbago ng ating pag-iisip at, nang masunod natin ang kalooban ng Panginoon, okay. So, kailangan makita sa atin ng tao yung ating paglakad sa katuwiran ng ating Panginoon. At hindi lang yon, people must see how we stand for God in His truth. Not only in His righteousness, but also in His truth. Alright? Dapat malaman ng mga kaibigan mo kung anong stand mo pagdating sa LGBTQ. Dapat malaman ng mga kaibigan mo kung anong stand mo pagdating sa mga bisyo.
at sa mga iba pang kasalanan na meron sa mundong ito. Our stand must be firm in terms of gender identity. There are only two genders. Ano yun? Male and female, boy and girl. Wala pong bisexual, walang ano ba yung mga walang gay, walang lesbian. The Bible defines humanity only in two genders, boy and girl, male and female. Nung kami nag-fill up nung Munti Sen ID, so nagulat ako kasi official na yung sa form, ilalagay mo yung sex mo, ilalagay mo din yung gender mo. Hindi ko na pinilapan yung gender sapagkat ako'y merong stand, ako'y merong position kay Lord na ang gender ay dalawa lang, male or female. Dapat malaman ng mga tao ang stand natin in terms of homosexuality, that it's a sin, that fornication is a sin, that adultery is a sin, that disobedience to parents is a sin, and so on and so forth. Alam ba ng mga kaibigan mo, kaopisina mo, katrabaho mo, ang iyong stand? Yung iba kasi takot sabihin yung kanilang stand kasi baka sila'y layuan ng mga kaibigan. Well, kahit na, 'di ba? Kung layuan ka man ng mga kaibigan mo, kaibigan mo pa rin si Jesus. At 'yun ang pinakamahalagang at pinakamasayang pagkakataon na maging kaibigan natin ng Panginoon. Amen po? Ah, ano yung kantang 'yun? We are a friend of God. Hindi lang po kanta 'yun, kundi 'yun po ay nasa banal na kasulatan that we are a friend of God. All believers are friends of God. Number 4, it is our joy to see everyone living in obedience to God. 'Di ba, no? Masaya na makita na tayong lahat ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kabaligtaran nun, siyempre nakakalungkot na makita natin ang isang kapatid kay Kristo na namumuhay ng malayo sa kalooban ng Panginoon. Romans chapter 16 verse 19, I rejoice over you. Saan naging masaya si Apostle Paul? Doon sa obedience na nakikita niya doon sa mga believers sa Rome. I rejoice over your obedience, and your obedience is known to all. Okay? Ikaw ba ay masaya na nakikita yung kapatid kay Kristo na sumusunod sa Kanya? Diba? Ikaw ba ay nalulungkot kapag nakikita mo yung kapatid mo na hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon? Kasi yung iba kasama pa nila sa maling gawain, 'di ba? Yung ibang kapatid sa pananampalataya, sinesekreto kay pastor, sinesekreto sa mga magulang. Nung ako'y napalayo sa Panginoon, merong isang kaibigan namin, gustong-gustong sumama dun sa aming lakad. Ayaw siyang payagan ng magulang. Eh, kilala ako ng magulang na active sa church. Ako yung isinangkala nung kaibigan namin na magpaalam sa magulang. Kaya lang magsisinungaling ako. Kunyari dun kami pupunta sa isang lugar, yun pala sa ibang lugar kami pupunta. Oh, dahil ako'y malayo sa Panginoon, ang dali kong gawin 'di ba, na magsinungaling. Eh, pangit yung nangyari 'di ba? Masaya kami na nagawa namin yung gusto namin, na nagdidiwang kami, may mga bisyo-bisyo kami, nakatago sa mga magulang namin, nagsinungaling ako, ano, pero hindi masaya si Lord. Ano po? God is not happy that we are living in sin, and we must be sad as well. Okay? Tandaan po natin na ang Diyos ay hindi ka lang gustong maligtas. God does not only want you to be saved. God wants you to be transformed. Hello? Okay? Iba kasi sa atin, yun nga parang doon na lang na-stuck yung ating pag-iisip doon sa ako'y niligtas ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Diyos, nagpupuri tayo sa Diyos, maganda yon sapagkat
tinatanaw natin ang kabutihan ng Diyos sa atin na tayo kanya niligtas. Pero hindi lang kaligtasan ang balak ng Diyos sa'yo. Ang balak din ng Diyos sa'yo ay matransform ang buhay mo. Hello? Okay? Sabi mo sa tabi mo, gusto ng Lord na matransform ka. Hindi yung transformer na magiging isa kang robot, kundi ikaw ay maging isang katulad ng ating Panginoong Kristo. The goal of discipleship is Christ-likeness. Alam niyo ba yun? Kaya tayo merong discipleship groups, kaya tayo merong youth groups, meron tayong Bible studies, meron tayong prayer meeting, meron tayong worship, meron tayong preaching ng gospel. The goal of discipleship is Christ-likeness. God wants you to be transformed and be like His Son, Jesus Christ. Yun po yung ultimate goal ng Lord sa atin. Maging katulad tayo ng Panginoon sa katuwiran, sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Alright? So, magandang itanong sa atin, papaano ba natin tutulungan yung bawat isa na tayo ay maging Christ-like? Dapat pinag-uusapan natin 'to, 'di ba? Anong gagawin natin na pagtutulungan para tayo, makasunod sa kalooban ng Panginoon at maging Christ-like? Palagay niyo ano, gagawin natin? Ano kaya? Ha? Number one, siguro nasa isipan niyo 'to talaga, 'di ba? Pare-pareho tayo ng isipan pagdating sa bagay na 'yan, 'di ba? Remind one another of God's transforming work. Mahalaga 'yon na paalala natin sa bawat isa, kapatid. Tandaan natin na tina-transform tayo ng Diyos, binabago tayo ng Diyos. Kaya kasama sa tanong natin sa isa, ano yung binabago ni Lord sa'yo? Every time we gather as believers in Christ, sa ating mga D groups, sa ating youth groups, sa ating men, women, young couples, we ask one another the question, the important question, how is God transforming you lately? Okay. Ano na yung mga ginagawang pagbabago ni Lord sa'yo bilang asawa, bilang anak, bilang magulang, bilang empleyado, bilang negosyante? Ano na yung ginagawang pagbabago ni Lord sa buhay mo? Bilang isang estudyante, bilang isang trabahador, ano ginagawa ni Lord sa iyo na pagbabago? Nung ako'y malayo sa Panginoon, high school pa lang natuto na akong mag-cheating. Elementary hindi pa, Parang mababait pa yung mga bata sa elementary, eh. Pero pagdating ng high school, yan na, diyan na lumalabas yung ugali, cheating. Nadala ko yan hanggang college, hanggang sa ako'y na-born again, 1986. Bumalik na naman yun kasi nag-backslide nga, 1989, straight kay Lord. Wala nang kopyahan yun. Talagang magsa-suffer ka na maka-receive ng 0 kung kinakailangan or 1 kung isa lang ang alam mong tama. Okay? Philippians chapter 2 verse 13, 12 and 13. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, kahit ako'y wala. Okay? Anong gagawin ninyo? Work out your salvation. Tandaan po natin, hindi sinabing work for. Magkaiba yung work for your salvation, magkaiba yung work out your salvation. Ipakita mo ang iyong kaligtasan, yung sinasabi ni Apostle Paul dito. Hindi yung ito ang gawin mo para maligtas. Hindi ganun po yung sinasabi ni Apostle Paul dyan. Ipakita mong ikaw'y ligtas. Alright? Paano? Sa pamamagitan ng fear kay Lord, no? With trembling. Kasi yung fear of the Lord is to hate evil. Yung sinasabi sa Proverbs, di ba? Pagka may takot ka sa Diyos, kinamumuhian mo yung kasamaan. Kaya di mo ginagawa yung kasamaan kasi may takot ka sa Diyos. Yung mga gumagawa ng masama, mga walang takot kay Lord yun. Kahit sila'y mapahamak. I-dare pa nila ang Panginoon Diyos. Okay? But ikaw, dahil may fear ka kay Lord, no, yun yung nagtutulak sa'yo para ipakita mong ligtas ka sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. So work out, not work for your own salvation. For it is God who works in you. Okay? Hindi talaga nagsisimula yung paggawa nating mabuti sa ating sarili. Walang makikita ang Diyos, walang mahihita ang Diyos sa atin
na pagsunod kung hindi siya kikilos sa buhay natin. Kaya lang tayo sumusunod kay Lord is because God is at work in our lives, in transforming our hearts, our minds, so that we'll be able to obey His will for our lives. So, ang Diyos ay may ginagawa sa'yo. Dapat aware ka do'n, di ba? Ako, aware ako, di ba? At least nakwento ko sa inyo papaanong first time kong maghugas ng pinggan. Sapagkat yun ang ginawa ng Lord na transformation sa puso ko. At lately, nag-usap nga kami ng asawa ko lately tungkol sa ginawa ng Lord sa puso ko na pagbabago din sapagkat ang sabi ng Panginoon Diyos sa mga asawang lalaki, love your wife, 'di ba? Love your wife. It means that you have to be faithful to your wife and express your love for her. Okay? Kulang ako doon. Anong ginawa ni Lord sa akin? Binago niya yung puso ko. Kasi hindi natin kayang baguhin yung asawa natin, 'di ba? Hindi natin puwedeng ipilit, "Mag-submit ka sa akin kasi yan sabi ni Lord." Hindi natin puwedeng ipilit 'yun, eh. Ang Lord ang kikilos sa kanya para baguhin ang puso niya at mag-submit sa'yo, 'di ba? Hindi mo puwedeng i-demand sa asawa mo, "Mahalin mo ako, 'yun ang sabi ng Panginoon." Hangga't hindi kumikilos ang Lord sa kanya, mahihirapan kang i-expect 'yun, mapo-frustrate ka lang kapag in-expect mo yung asawa mo na mahalin ka sa kanyang sariling kakayanan. God will work in the life of your spouse to change his or her heart para siya ay mahalin ka at magpasakop sa'yo bilang asawa. Okay? At gano'n ang ginawa ng Lord sa akin. Paggising ko ng umaga, talagang gusto-gusto kong yakapin ng asawa ko. Araw-araw 'yun, minu-minuto 'yun. At very genuine 'yun. Kahit wala si Joe, ginagawa ko 'yun. Kahit wala yung mga anak ko, ginagawa ko 'yun. Okay? Kaya lang sabi niya parang kasi may sakit ako no'n, eh, "Mamamatay ka na ba?" Tinigil ko tuloy, baka mamatay nga ako, eh. Babalik ko ulit para talagang maramdaman ng asawa ko na mahal ko siya, okey. At hindi dahil 'yun sa aking 'di ba, aking sarili, 'di ba? God is at work in me and change my thinking, change my heart set and my mindset so that I'll be able to follow His instruction, okay. So, remind one another that God is at work in your life, transforming you to become Christ-like. Ano pa? Provide room for mistakes. Pero wag naman i-tolerate yung sin. Di ba? Wala eh. Kahit Kristiyano na tayo, kahit na minsang binago ako ni Lord sa aking puso, may magagawa pa rin akong pagkakamali. Let's provide room for mistake. Sa isa't isa yon ha? O, kung magkamali, parte yun ng ating humanity. Unawain na lang natin. Pero hindi tino-tolerate yung sin. Kailangan siyang pagsabihan, kailangan siyang mag-confess ng kanyang sin, kailangan siyang apologize, kailangan siyang disiplinahin kung kinakailangan, di ba? Sapagkat part 'yon ng pagmamahal po natin. Allow one another for correction. Siyempre, pagka nagkasala, iko-correct, di ba? At yun ay gagawin natin in the spirit of love and discipline. Okay? Kaya kami matitino nung panahon namin sa tatay ko, may palo kasi. Pati yung mga teacher, 'di ba, meron pang face the wall, meron pang binabato ka ng eraser, 'di ba? Hindi naman ako nakaranas ng gano'n. Praise God for that. Pero sa pamamagitan nun naging disiplinado yung mga kabataan. Ngayon, yung mga teacher pinapatay 'no, binubugbog, sinasaksak, may mga estudyante pang namamaril kasi nga parang ngayon ididemanda pa yung teacher pagka nanakit, 'di ba? Or nag-implement ng discipline, okey. Um, so allow for correction. Allow natin na i-correct ka, 'di ba? At alam niyo sa totoo lang, pagka tinuwid natin yung isa't isa, merong struggle 'no, ang hirap. Parang laging defensive yung ko-correct, 'di ba?
ah, ayaw magpa-correct, nagagalit pagka kino-correct, 'no? May gano'ng attitude na sana ma-overcome natin para nang sa gayon tayo ay mabago ayon sa kalooban ng ating Panginoon. And encourage one another to stay connected and committed to Christ. 'Yan ang gagawin natin para tayo, manatiling Christ-like, 'no? Hebrews, ah, chapter what? 10:25. Let us not forsake meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another as you see the day approaching. Okay. So malapit na dumating si Lord, magsama-sama tayo. Let's stay connected and committed to the Lord and encourage one another to be strong despite trials and pain in life. Okay. And then number 5, lastly, don't seek popularity. Yung pag-shine mo, magiging natural yan pagka ikaw ay naging holy. Okay? Don't seek for popularity. Seek for what? Uh, let your light shine naturally and doon ka makikilala ng mga tao in your holiness. Sa ating text, ano sabi ron? Be wise as to what is good and innocent as to what is evil. Sa isang salita, ang tawag doon ay holiness. Okay. Inosente ka sa bagay na masama. That's holiness. Okay. Ikaw ay wise in doing good. That's excelling in holiness. Ang iba ay kilala sa kanilang achievements. That's nice. But God wants you to be known for your holiness, not by your achievements, but by your holiness. That's even better. Okay, sabi ng Bible, si Apostle Peter sa 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16, be holy. The scripture says, be holy, for I, the Lord your God, is holy. Okay, so holiness is a command from God, a requirement by God from us. Ang instruction ni Apostle Paul is to be wise and innocent, ay instruction na hindi talaga actually galing sa kanya. Galing sa Panginoon po yun. Ano sabi po sa Matthew 10:16? Be wise as serpent. Sabi ng Panginoon, be wise as serpent and be innocent as doves. Okay. Nakita po natin, ang ginamit ni Lord na serpent is not singular, di ba? Plural. Hindi si Satanas ang gagayahin mo. Kasi serpent si Satanas, di ba? Yung serpents, yung mga ahas na matalino. Bakit? Naging matalino yung mga ahas. Paano? Why are serpents intelligent, wise? Why? Because when trouble comes, they run. They run as fast as they could to save their lives. Yun yung wisdom, di ba? Hindi ka troublemaker, but rather you run away from trouble. That's wisdom. Okay? That's part of holiness. And yung doves naman, ito ay traditional symbols for peace, gentleness, and purity. So God wants us to be peaceful, to promote peace, and to be gentle and pure. And these are part of being holy which God requires of us. All right? So in order for us to live and shine in holiness, i-avoid natin yung unnecessary fights. Iwasan natin yon. Merong mga laban na hindi mo kayang ituloy or gawin. Okay. May mga laban na kailangan nating ipagpatuloy. Ano yon? Isa lang naman yung laban natin. Laban natin sa kaaway, di ba? Ang totoong kaaway natin ay hindi isa't isa. Magkakabati tayo kay Kristo, di ba? Magkakaibigan tayo kay Kristo. Magkakapatid tayo kay Kristo. Iisa tayo kay Kristo. Hindi tayo pwedeng hatiin bilang isang katawan ni Kristo. Magkakasama tayo, hindi tayo magkakaaway. Ang kalaban natin ay si Satanas na siyang gumugulo sa atin. Dinadaya ang ating isipan. Isa lang ating kaaway, siya lang. Alright? So avoid unnecessary fights. You may win the argument, but you lose the person. Di ba?
And to resolve fights, don't seek after who is right. Anong gagawin natin? Let everyone understand what is right. Ganon ko tinatry na i-resolve ang mga problema natin. Okay. Hindi mahalaga kung sino yung tama. Mahalaga kung ano yung tama sa paningin ng Diyos. Right? May mababanggit na nagkamali. Pero ang point doon, ano ba yung tama? Ano ba yung will ni Lord? Ano ba yung dapat nating sundin na kalooban ng Panginoon? Alright? Pangalawa, seek for and promote peace. Tayo na yung manguna sa pakikipagkapayapaan. Merong hindi nagkakaintindihan, merong nagkakagulo, merong mga may misunderstanding, o edi become a peacemaker. Sapagkat sabi ni Lord, blessed are the peacemaker, for they will be called children of God. If you are indeed a child of God, then you will become a peacemaker whenever you hear or see people in the church having misunderstanding and misunderstanding. Oh, ano gagawin natin? We become peacemakers. Okay? Not troublemakers. Yung iba kasi, yung bata pa ako, parang nasanay ako dun sa mga kuya-kuya, ate-ate, hindi lang kapatid ko, pati yung mga kapitbahay na mga kuya-kuya, ate-ate. Pagka nag-aaway kami, may mga tuso dun. Sige nga, hawakan mo nga sa tenga. Ganun yung ginagawa sa amin nung bata kami. Kaya kami nag-aaway. Kasi may mga matatanda na binubuyo pa kami sa pag-aaway. Let's become a peacemaker. Kaya pag ako may nakikita mga bata nag-aaway, ano yun, hinaharap ko yun kahit na hindi ko kilala. Kasi bata, tayo matatanda, di ba, na nasa katotohanan, light sa world na to, sinasaway ko sila. Pinapangaralan ko sila. Pinagbabati ko sila. Pinagyayakap ko sila. Kahit hindi ko kilala. Let's settle disputes peacefully. And let's end disputes peacefully. Ayan ang ating role as peacemakers. Okay? Overcome evil with good. Ganun natin pinapakita ang ating holiness. Okay? Yung overcoming evil with good, that is exactly what gentleness means. Yeah. Pagka ikaw ay gentle in your spirit, pag may umaway sa'yo, ang ganti mo, kabutihan. That's gentleness. Right. Akala natin gentle yung pag magsalita mahinahon. Okay naman yon, gentle din naman yon. Pero ang gentleness sa sasabi ng Bible ay yung pagka inaway ka, you are gentle. You don't fight back. But you fight, if in case you need to fight back, you fight back in love. In goodness. You return goodness for evil. Okay? Si Jesus, di ba, nung siya'y minak ng mga tao, when he was mocked, he was beaten, he was crucified, he didn't fight back. Okay? Rather, ano yung sinabi niya sa cross? Father, forgive them, for they do not know what they do. Yan ang balik ni Jesus sa kanila, forgiveness. And ask God to create in you a pure heart. Di ba? Sabi ng isang psalmist, Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. In closing, sa Luke chapter 22 verse 42, sabi ng Panginoon sa Ama, Father, if you will, take this cup of suffering away from me. Kung maaari lang, tanggalin mo na itong saro ng paghihirap na dadanasin ko. Pero hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. Of course, in example ng Panginoon natin doon, yung kanyang struggle in humanity. Nag-struggle din ang Panginoon natin sapagkat sa panahon na yon na alam niyang siya'y paparusahan, sa kanya ipapato ng Diyos ang parusa ng kamatayan, alang-alang sa atin, mahirap para sa kanya as a human being. Okay? He is both God and man, right? But in his humanity,
he struggled in such a way that he said to the Father, "Take this cup of suffering away from me." Yun yung struggle niya in the flesh. But not my will, yours be done. Your will be done in my life. Okay? Ah, alam niyang mahirap yung mag-suffer sa kanyang way to the cross. Kailangan niyang akuin yung ating mga kasalanan, kailangan niyang mamatay, kapalit natin. Dapat tayong pinako sa krus, di ba? Sapagkat tayo ang makasalanan, pero kinako niya yon. He denied his humanity and obeyed the will of the Father for our benefit. Dahil mahal ka niya, hindi niya na inisip yung paghihirap niya. Alang-alang sa iyo, tiniis niya yung kanyang paghihirap upang ikay mapatawad at maligtas. Iyon yung perfect obedience na ang Diyos Ama ay talagang nalulugod sa anak. At tayo rin bilang mga anak ng Diyos, inaasahan ng Diyos na kalugdan niya. Paano tayo kakalugdan ng Diyos? Yung faith natin ay dapat mag-lead sa obedience upang makita sa atin ng Diyos ang holiness na kanyang hinahanap. Okay? Sabi ng Panginoon sa mga disciples, tayo kasama dyan, forget yourself, take up your cross every day, and follow me. Remember these 3 words. Salvation requires faith, discipleship requires obedience, and God requires holiness. Atin pong selyuhan ang mensahe ng Panginoon sa magitan ng communion. Tuwing isang buwan, every first